Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamote Katib. Welcome back sa YouTube channel ko. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. At saka sa mga nang-subscribe na, ayan, thank you. Thank you guys. Yung magpaplano pala mag-subscribe, ayan, thank you. Subscribe na yan, huwag nang dalawang isip. Ayan, thank you so much guys sa support. Ayan, shoutout sa mga taong to. Ayan, yan. Salamat mga Lodi sa lagi niyong panonood sa mga vlog ko. And yan, kayo yung mga inspirasyon ko kung ba't ako nagpapatuloy sa pagbablog. Ayan, thank you guys. Salamat, God bless sa lahat. And ayan, gusto ko lang i-shoutout din yung mga nag-apply dito sa Macau. Ayan, stay strong lang. Ayan, wag mawalan ng pag-asa. Lalo na yung mga paubos na yung visa. Yung 20 days na lang bago yung 20 days na kasi guys, yun yung pinaka huling ano na yan. Kumbaga huling araw mo na yan dito sa Macau. Kaya kailangan mo na makahanap ng trabaho. Ayan, huwag mawalan ng pag-asa hanggat may Thailand. Ayan, yung Thailand yun yung pag-asa natin. Hanggat di nagsasara yung Thailand na yan. Hanggat di nagsasara, may pag-asa tayo. Alam nyo guys, ganoon talaga yung ano, yung pakiramdam. Yung pakiramdam natin minsan ano yung walang-wala na. Wala na tayong pag-asa kasi 20 days na lang. Dapat pag mga 20 days, huwag nyo nang ano yan. Huwag nyo nang yung sayangin. Kasi yun na yung huli mo eh. Dapat todo ano ka lang yan. Todo apply kung saan. Wag na lagi yung agency na yan, mga agency. Totoo lang, wag dyan sa mga agency. Araw-araw ka mag-send ng CV sa mga online app, mga online, yung mga online dyan na mga ano, mga company. Ayan, ito nire-recommend ko magpasa kayo dyan. Yan lang yung tingin kong ano eh, tingin kong legit. Yan, mga nirecommend to sa akin dati, dyan ako nagpapasa. Yan guys, send kayo lagi dyan ng CV nyo kasi tingin ko mas sureball yung mga online. Yung kaibigan ko sa online siya natanggap kasi dyan sa mga agency na yun, wala yan. Sa mga agency ngayon guys, to be honest, kailangan naman may magre-recommend sa'yo sa agency. Hindi na sila kumukuha sa mga pasa-pasa. Kasi may nagsabi sa akin ng friend ko eh, sabi niya sa karamihan kasi daw ngayon yung mga natatanggap sa online nag-a-apply, hindi na sa mga agency. Pwede ka sa mga agency masilik pag may mag-recommend sa'yo. Sample, pinsan mo, kaibigan mo doon nagtatrabaho, pwede ka nila recommend. Ganun. Pero pag papasa ka doon ng resume, sa dami nagpapasa doon guys, kung doon sila kukuha, wala na makakuta. Puno na kasi ang dami nagpapasa doon araw-araw. Pansinin mo punta ka doon ng hapon, pasa ka, ang kapal ng resume. Ganun. Kakapal doon sa ano, puno agad yung box na maliit. Nilalagay doon sa labas ng agency. Puno yan. Yung box na maliit, yung box ng kape. Yun, puno yun. Maghapon. Kaya yung kawawa doon, yung mga una nagpasa doon, nasa ilalim na yun. Maganda magpasa ka doon ng resume mo hapon, mga alas 4 bago sila magsara. Ilagay mo doon yung resume, for sure nasa ibabaw ka nun, di ba? Kaya pag maaga ka nagpasa ng mga resume sa mga agency, kawawa ka kasi patatabunan ka eh. Sa maghapon ba naman, ang dami, 100 mahigit yung nagpapasa ng mga tourist, di ba? Wala na, kawawa ka, nandun ka na sa ilalim eh. Kung kukuha man doon ng biglaan, wala, di ka makukuha kasi yung mga makukuha agad nun, pag example nagkuha yung mga biglang nagkaroon ng quota tapos biglang kumuha sila dun sa Dropbox, yung makukuha agad yung mga hapon na nagpasa. Yan, magpasa kayo ng mga online umaga, magpasa kayo sa mga resume sa mga agency hapon na, mga alas 3 yan. Huwag kayo pupunta doon ng mga alas 1
12 to 2, 12 to 1 kasi break time yan sila. Doon, mag-focus kayo dun sa mga online. Huwag kayong pasa kayo ng pasa dyan sa mga online. Send kayo ng CV. Nakaupo ka lang naman eh. Habang nakaupo ka, send ka ng send doon sa mga online. Yung mga nirecommend ko yan. Yung nirecommend ko yan, pasa kayo dyan. Legit yan. Kahit nga sa gabi, pasa ka pa rin. Kasi pag sa mga agency guys, pansin nyo, maubos na lang visa mo sa mga araw-araw ka lumalabas, pasa ka dun sa agency, naubos na yung visa mo 2 buwan, hindi ka man lang mini-message, di ba, kahit isang beses, hindi ka man lang binigyan ng chance. Tanggap lang sila tanggap kasi ng resume niyan, lalo na dun sa may tag 10, ay naku, wag ka dun magpasa, kawawa ka, kasi sila yung mga yung mga bayad na 10 na yan guys, wala na yan sa kanila. Yan, hindi na yan sila nag-ano eh, hindi na sila kumukuha ng tao dyan sa pagpapasa ng resume. Kunwari lang yan, pipirmahan yung ano mo, pero wala yan, tapon yan sa basurahan. Kasi nagkakapira sila doon sa pagpapasa. Kunwari sasabihin may quota, mayroon. Kasi pag sinabi nilang wala, sino magpapasa sa kanila? Hindi sila magkakapira pag ganun. Kaya mga ganyan, wag na kayo magpasa dyan sa may 10. Pinipirahan lang kayo, totoo lang. Pansinin nyo, bayad kayo ng 10 ngayon, o ilang linggo na, di pa rin nag-message, di ba? Di ba lang nagsabi na thank you for your pasa ng resume, waiting, gano'n. Wala man lang gano'n eh, di ba? Sayang 10 nyo, wag na kayo guys. Yung 10 nyo, itabi nyo yun, tapos bili nyo ng snack habang nag-a-apply kayo guys. Sa totoo lang, wala na, wag na kayo mag-focus din sa mga agency ngayon, wag na. Yung mga agency ngayon, pinipirahan lang kayo, tapos ginagawa lang kayong ano nyan, yung mga resume nyo, tatapon lang nila yun paghapon. Pag bago sila umuwi, tatapon yun, kasi kinabukasan marami na naman yan. Mag-focus kayo dun sa online, tapos punta kayo dyan sa mga gilid-gilid, may mga tindahan dyan, may mga dyan sa mga palengke, sa mga grocery, pasa kayo dun. Sa mga hotel dito, mayroon ang daming hotel dito sa Macau na maliliit, pasa kayo dun. Mag-hire yan sila ng mga room attendant, lalo na ngayon kasi ang dami na naman turista. Pasa kayo dun sa mga hotel, punta kayo front desk, tanong kayo, pasa kayo dun ng resume. Kasi hindi naman kayo anin yan pag di nila di ba, pasa ka doon. Pag di nila tinanggap, ibig sabihin wala silang quota, di ba? At least trinay mo. Kasi kung dyan ka lang sa mga agency, araw-araw ka napansin mo, araw-araw ka napunta, pasa ka doon, wala nangyayari. Doon ka mismo sa sa mga hotel na maliliit, pasa ka doon. Sa mga resto, coffee shop, yan. Kung sa lalaki naman dyan, sa mga logistic ng mga company, sa mga truck, dapat maglagay ka ng dyan maglagay ka dyan ng helper sa resume mo kung lalaki ka, helper, o kaya driver kung marunong ka mag-drive. Yan, may yan, may dagdag points yan sa mga logistic company. Yung ibig kong sabihin, yung logistic guys, mga delivery helper, ganun, yun, pasa ka doon. Kasi yung kaibigan ko, alam nyo, siya lang mag-isa naghahanap ng trabaho dito sa Macau. Pasok siya dyan sa Aksawan, mga building dyan. May napasahan siyang building doon na yung mga nagbubuhat ng mga bigas, pinasahan niya. Kinabukasan, minisis sa interview, yun na, duro-diretso na. Kasi ganun ginagawa niya, pasa sa mga agency, wala nangyayari. O tapos naubos, patapos na nga yung visa niya paubos na. Biglang tumawag sa kanya, interview. Ayan, kasi pag in-interview ka guys, for formality na lang yan, pasado ka na yan. Gusto ko lang makita ng yan in-check. Pag ganun, pasado ka na yan. Tapos dapat lagi ka naka-smile, ngiti-ngiti ka, okay, ganun ka lagi. Thank you. Pag ganun ka lagi, ma-humble ka lang, magugustuhan ka nila. Ganun, lagi ka naka-smile, hindi yung nakasimangot. Kasi pag nakasimangot ka, batiin mo agad sila ng chusan, good morning, ganun, morning, interview. Ganun guys, dito
Huwag kayo mag-focus dyan sa mga agency. Pansinin nyo kasi yung ginagawa nyo araw-araw. Yung pasa kayo doon ng resume sa mga agency na may bayad pa yan, ha. Wala nangyayari. Kaya mag-iba na kayo ng ruta. Diba? Saka huwag kayong may stress. Kung hindi kayo makahanap ng trabaho ngayon, mag-Thailand kayo. Ibig sabihin, hindi nyo pa time. Hindi nyo pa time. Kasi pinaprocess pa yun ni God yung hinahanapan pa kayo ng trabaho niyan dito sa Macau. Piniprepare niya pa yan. Huwag kasi kayo magmadali. Pag nagmadali kasi kayo, dyan kayo may scam. Pag nagmadali kayo maghanap ng trabaho, dyan papasok si Satanas. May bubulong sa'yo, kailangan namin, may kuta kaming isa, magbigay ka lang 3,000. Ikaw, patapos pa naman ang visa mo. O, di mo hinantay kasi si God eh. Yan nangyari sa'yo, may bumulong sa'yo sa Satanas. Yun, na-scam ka ng 3,000. Yan. Ngayon, sising-sisi ka. Diba? Huwag magmadali kasi. Tsaka, i-relax mo lang yung sarili mo. Paniwalaan mo lang na papaniwalain mo yung sarili mo na makakahanap pa talaga ng trabaho. Huwag kang mag-negative, negative ka pag negative ka lagi, negative mangyayari. Huwag mo isipin na, ay, paano ito mawawala? Hindi ako makakahanap ng trabaho patapos. Hindi ko patapos na yung exit ka ng Thailand. Diba? Pagbalik mo, sureball yan. Alam nyo guys, yung mga kasama ko sa Thailand na bumalik na ng Macau, nakahanap sila. Yung isa kong kasama, 3 balik na siya, pero ngayon pagbalik niya nakahanap na siya, di ba? Mabilis lang naman isang buwan sa Thailand eh. At least kapag bakasyon ka, di ba? Enjoy mo rin dun sa Thailand pag nandun ka. Magpasyal ka, at least, di ba, na-relax ka. Para pagbalik mo sa Macau, panibagong labanan na naman. Di ba? Labanan na naman sa Macau. Ganun lang, kasi ganun talaga. Kailangan mo magtiyaga. Huwag kang susuko. Kasi pag sumuko ka, umuwi ka ng Pinas, wala. Isipin mo, pinaghirapan mo, tapos uwi ka ng Pinas na wala man lang resulta. Ang sarap kaya ng pakiramdam pag uwi mo sa Pinas, may trabaho ka na. Tatanungin ka ng mga barkada mo doon, kaibigan, kumusta? Nakahanap ka ba ng trabaho doon? Siyempre, may trabaho ako. Basta, baka pag umuwi ka na, hindi ka nakahanap trabaho, pag uwi mo ng Pinas, baka hindi mo sila kausapin. Pag tinanong ka nila, kumusta? Nakahanap, wala di ba? Hindi katulad pag nakahanap ka, ang lakas ng loob mo di ba? Pag uwi mo, iba na yung lakad mo di ba? Iba na yung lakad mo kasi may trabaho ka nakatikas ka kung hindi ka nakahanap ng trabaho pag uwi mo nakasiguro nakatango ka, hindi mo pinapakita mo kasi hiya ka Kung hindi ka nakahanap, exit ka ng Thailand, diba? Dali lang naman 1 month, balik ka na naman dito. Huwag mo lang gamitin tindis mo para mabilis lang, diba? Ganun. Pasa sa online. Pasa ka sa online. Kasi pag puro ka agency, wala. Iba na ngayon guys, every month nag-iiba lagi yung ng mga dito sa Macau. Hindi nyo lang nararamdaman kasi pasa lang kayo ng pasa. Dapat iniisip mo yun. Ano kayang gagawin ko kasi ganito lagi papasa naman ako sa agency, wala pa rin tumatawag. Mag-iba ka ng strategy. 'Di ba? Example, nag-Thailand ka, 'di ba? Isipin mo sa Thailand yung ginawa mo dito sa Macau habang nag-a-apply ka. Isipin mo. Nung inisip mo na nasa Thailand ka, 'di ba? Inisip mo na ay ba't ganun? Puro pasa naman ako lagi araw-araw sa agency. Ibahin mo na yung pagbalik mo sa Macau. Isipin mo na ay hindi ko na to gagawin kasi hindi siya effective Ibahin mo yung strategy. Pagbalik mo ng Macau, huwag ka na sa mga agency magpasa. Huwag ka na sa mga direct. Magpasa ka dyan sa mga MGM online. MGM, mga 5-star. Pag na-interview yan naku po, swerte mo. Pumasa ka pa. Uwi ka nga lang ng 2 months sa Pinas. 2 months ka doon mag-aantay ng green job, pero sureball naman yun, malaki pa sahod. Pag mga direct, Icon yun, doon ipapasa nila sa Icon. Medyo konti na yung babayaran mo kasi gali ka na dito sa Macau.
guys. Sabi ko sa inyo, doon kayo magpasa sa mga malilit na hotel, mga motel dyan. Kailangan nila ng mga RE niyan, mga motel, mga hindi kilala ng mga hotel. Yan, pasa kayo sa front desk, pasa kayo sa mga resto, yung mga coffee shop. Ayan, dyan, ang dami niyan. Di nyo lang, kasi alam ko nahihiya kayo eh. Huwag kayong mahiya magtanong, kasi kung mahihiya kayo, wala mangyayari. Isipin mo, pag mahiya-hiya ka dito, wala mangyayari sa pag-apply mo. Dapat malakas loob mo. Try mo rin minsan. Isang linggo, kapal mukha mo. Gamitin mo yung makapal na mukha mo. Pasok ka dun sa mga kung saan-saan ng mga lugar, mga karwas, kung lalaki ka yan, tanong ka doon. Oh. Alam nyo guys, mas maganda pag mag-isa ka lang na nag-a-apply kaysa marami kayo. The best pag mag-isa ka lang. Isipin mo yun. Kasi pag mag-isa ka lang, no choice yung employer na ikaw kukunin. Pag isa lang kailangan nila. Pag marami kayong pagpipilian, diba? Baka possible di ka pa makuha. Mas maganda mag-isa ka lang or dalawa kayo, diba? So, ganun guys, gawin nyo. Panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho dito sa Macau. Tandaan nyo yan, hindi madali. Lalo na ngayon kasi marami mga Pilipino na marami ng Pilipino na may alam dito sa Macau na pwede dito maghanap ng trabaho. Maraming Pinoy. Kaya yung ginagawa ng mga Pinoy dito, diskartehan na lang sa paghanap ng trabaho. Pag wala kang diskarte, talagang exit ka ng Thailand. Pero balik ka, diskartehan mo ulit, diba? Mas galingan mo pagbalik mo. Ganon gawin mo. Mas galingan mo pagbalik mo, para kasi may experience ka na paano mag-apply eh. Kaya mas dagdagan mo ng strategy na mas maganda kumpara dati na sa Macau ka nung bago ka mag-Thailand. Pagbalik mo, dapat galingan mo. Yun lang guys, yun lang yung advice ko sa mga dito sa Macau at saka nasa Thailand pa lang, papunta ng Macau. Kung nasa Pinas ka naman, nasa Pinas ka, di ba? Tapos malaki yung sahod mo. Malaki sahod mo sa Pinas, 40. Oh. Tapos gusto mo mag-Macau. Eh kung okay ka naman dyan sa 40,000 a month, dyan ka na mag-Macau. Kasi mahirap maghanap trabaho dito. Buti kung di pwede naman mag-Macau ka, apply ka sa Icon, send ka ng CV dyan online, di ba? Malay mo, matsambahan mo. Pag online naman kasi wala namang gastos eh. Sisend ka lang naman CV sa online, sa mga website nila, di mga gulat ka lang, may tatawag sa'yo, ganun. Walang gastos, di ka naman masahe. Sisend mo lang ng CV mo dun eh. Try mo din kasi minsan mga ganun. Yun, kung malaki naman na sahod mo sa Pinas, huwag ka na mag-Macau. Pero sa Macau naman kasi malaki naman sahod. Pero kailangan mo magkipagsapalaran. Kung may kamag-anak ka dito, kung binigyan ka ng pagkakataon na makapunta ng Macau, try mo pumunta. Try ka niya i-invite dito sa Macau. Try mo pumunta. Tapos try mo maghanap ng trabaho bang namamasyal. Alam nyo guys, yung mga nakakahanap pa dito sa Macau, yung pa yung mga walang plano, yung try lang. Yung mga tsatsambaan, yung mga seryoso sa buhay na pagkahanap, di pa nakakahanap yan, di ba? Pansin nyo, yung ganun talaga. Yung kung ayaw mo pang magkatrabaho, doon ka pa bibigyan ng trabaho, diba? Amen? Ganun yan sigat, diba? Tiwala lang at dasal, sipag. Pagkatiwala mo na sa Diyos na lahat ng gusto mo, Lord, ikaw na bahala sa paghanap ng trabaho, diba? Magiging peaceful yung utak mo yan. Kasi wala ka nang isipin, si Lord na bahala dyan eh. Gulat ka lang, may tatawag sa'yo, pinasahan mo. Ay, thanks God, diba? Dapat thanks ka na lang eh. Yun lang guys, yung advice ko. Salamat sa mga laging nanonood sa vlog ko. Thank you so much guys, I love you all. God bless lahat.